we have 0.32 kilometer. Hahanapin natin ang conversion niyan sa centimeter. Makikita natin dito sa given. So, hindi diretsahan na ang 1 kilometer ay makukuha agad ang centimeter. So, ibig sabihin, ito muna ang unahin natin. Okay. First step, kopyahin yung given. Times, gaya ng sinabi ko, dapat opposite yung unit na kilometer. Ibig sabihin, dito sa 1 kilometer is equivalent to meter. So, 1 kilometer equivalent 1,000 meter times. So, sa 1 meter, equivalent niyan is 100 centimeters. So, dito ko dapat ilagay yung meter para opposite sila. Madali lang kasing i-cancel yan. So, 1 meter is equivalent to 100 centimeters. Okay, para hindi tayo makonfuse, maglagay tayo ng over 1. Okay, now, let's cancel. Kilometer divided by kilometer, cancel. Then meter divided by meter, cancel. Ano ang nasara? Ito na lang, centimeter. Kasi yan may yung hinihingi natin, no? Yung corresponding measurement. Then, i-multiply 0.32 times 1,000 times 100 centimeter. Sige, ito muna natin unahin. 1,000, okay. 1,000 times 100, just simply copy the zeros. 100,000. Madali lang kasing i-multiply pag ang given ay puro 0 digits. Pag 100 times 1,000, the product is 100,000. Tapos times ito, 0.32. Since decimal point man yan, decimal point, syempre i-move man natin yan twice. Pero para hindi ma-confuse, ito nilang gawin. From decimal point, para magiging whole number yan, move to the right twice. Pero, i-remove natin yung 2 zeros. Okay? 2 zeros na ngayon yan. So, 32 times 1,000 ang labas niya. 32 times 1,000 is equal to 32,000 centimeters. Ayan na yung corresponding measurement ng 0.32 kilometers. Kung i-convert mo yan sa centimeter. So, 32,000 centimeter. Doon sa mga na-confuse, i-try natin ha. I-multiply natin itong 0.32 times 1,000. Okay. 32, 1, 2, 3. Then 1, 2. Okay. So, syempre, 320. So, 320 times, ito na, remaining 100. 320 times 100. Okay. Copy ang zeros na yan.
1, 2, 3, and then 1 times 32, kaya nagiging 32,000. Ayan, the same doon sa ginawa kong shortcut. O, di ba? Tumama din. Pareho din naman yan. Sana naintindihan nyo yung explanation ko. Pwede kayong magtanong or pwede kayong mag-request kung ano yung iba pang topic o lesson na pwede kong i-share yung steps kung paano mag-solve. Thank you so much.